Planong higpitan ng Land Transportation Office ang pagbibigay ng professional driver's license para sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Paano nga ba nila gagawin yan? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa viral video na ito, kita ang matuling biyahe ng isang pampasaherong bus sa EDSA Bus Carousel. Ayon sa uploader, nagbeating the red light at palipat-lipat pa ng lane ng tsuper. Marami raw sa mga sakay na takot dahil nalalagay sa alanganin ng kanilang kaligtasan, pati ang iba pang nakakasabay nila sa lansangan. Ang mga ganitong problema sa public transportation ang layong tugunan ng Technical Working Group ng Land Transportation Office. Lalo't sa datos ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, umabot ng 16 milyon na pasahero ang gumamit ng EDSA Bus Carousel simula January hanggang March itong taon. Kaya pinag-aaralan ng baguhin ang sistema sa mga kukuha ng professional driver's license para sa bus at truck. Sa ngayon kasi kapag lumagpas lang ng 4 na taon na mayroon kang driver's license sa pagmamaneho ng jeep, pwede ka na mag-apply sa professional driver's license para sa bus at truck. Yan ang re-remedyuhan ng LTO. Bukod po sa theoretical exam, meron na rin po tayong practical examination para ma-validate po yung skill po ng driver. Para naman sa public utility jeep drivers, pinag-aaralan pa ng TWG ang required hours para sa comprehensive seminar na pwedeng umabot sa hanggang 15 hours. Ayon sa LTO, ito raw ay para matiyak na dekalidad ng mga driver at maiwasan ang mga nangyayaring mga road accident sa bansa. In a practical driving course, we can monitor yung performance ng driver given certain conditions on the ground. Para naman sa mga PUV drivers, agree sila sa posibleng pagbabago na ito. Dapat po matagal na yan kasi kailangan talaga nasa tamang knowledge yung mga driver para hindi ikat. Nasa buhay po ang pasahero, hindi Importante talaga disiplinado mga driver para alam nila yung paggamit ng kalsada. Target ng LTO na may patupad ang bagong requirement na ito pagpatak na October. Kasabay nito ang planong gawing libre ang pagkuha ng student driving permit. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang paghihigpit sa pagkuha ng professional driver's license kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, may bagong datos ba ang LTO? Gaano karaming PUV drivers ang nasasangkot sa aksidente? Sa ngayon, Pops, wala pang latest na data na inilalabas ang LTO regarding sa mga PUV drivers na nasasangkot sa mga aksidente. Pero noong 2023 kasi, Pops, umabot sa kulang-kulang nasa 13,125 yung mga fatalities sa mga road crash accident. No? So nasa around 1.9% ito ng death rate ng mga edad 20 to 24 noong 2023. So, napakataas yan. At siyempre ngayon, Pop, dumadami nga kasi yung mga napopost online na mga pasaway sa kalsada. Kaya naman mas hihigpitan na ngayon ng LTO itong pagkuha nga ng professional driver's license dahil sabi nila, buhay ng mga pasahero at yung mga kasama ng mga driver yung nakalaan dito, Pop. Ivan, magkakaroon na raw ng practical exam ang susunod na concern ng mga kukuha ng pro license. Magkano ba yan? Nasabi ba ng LTO? Sa ngayon, Pops, wala pang nilalabas na fee ang LTO regarding sa kung magkano yung babayaran nila pag kumuha nitong professional driver's license or ng exam. Pero apparently, Pops, alam naman natin pag kumukuha tayo ng lisensya, may mga binabayaran tayong fees. Kasama nga doon yung iba't iba. Siyempre, kailangan ng medical at itong mga pambayad nitong ID, itong lisensya. Pero hindi pa dyan kasama, Pops, yung pambayad sa mga driving schools, dahil ito kailangan mo muna dumaan sa mga driving schools na accredited ng LTO para mas ma-identify at ma-approve nga itong application mo ng professional driver's license. Sa ngayon kasi, Pops, pag ikaw ay nagmamaneho ng isang PUV, within 4 years, pag nakalagpas ka kasi ng 4 years at nagmamaneho ka ng PUV, pwede ka ng automatic na mag-apply for mas malaking sasakyan. Diyan na nga pumapasok yung mga bus at mga truck. Yan yung gustong baguhin ngayon ng LTO na dapat hindi kailangan na years lang yung dala, dapat meron ka ring theoretical knowledge at practical driving knowledge, So yan ngayon yung idadagdag nila ngayon dito, Pops. Ivan, tama ba yung seminar naman para sa jeepney drivers tatagalan din? Tama ka dyan, Pops. Itong seminar naman
sa mga jeepney drivers, no, kasi pinag-aaralan pa nila kung nasa 12 to 15 hours, no, between diyan yung seminar ng mga jeepney drivers. Nandiyan naglalaro yung mga oras. Pero nagtanong rin tayo kanina doon sa mga nakausap nating mga jeepney drivers, no, at mga bus drivers, no, na sabi naman nila dapat matagal na raw talagang merong seminar itong mga nag-a-apply, no, ng professional driver's license at magmamaneho ng mga PUVs dahil yun nga safety ng pasahero yung kanilang dala-dala, no, dahil usually naman itong mga jeepney drivers and itong mga bus talagang punuan na yan, no, probably lalo na pag rush hour. Pero according din sa ating nakausap na mga jeepney drivers at mga PUV drivers, baliwala doon yung seminar kung hindi naman i-apply ng mismong driver yung kanilang natutunan theoretically at practically dun sa pag sila na yung nasa gitna ng kalsada. Ivan, itong mga pagbabago na plano ng LTO, kumpirmado na bang ipatutupad sa Oktubre? Tapos na ba yung pag-aaral ng TWG by then? Pops J, sa ngayon, no, currently gumagawa pa rin or currently pinag-aaralan pa rin ito ng TWG. Ang target nga talaga nila is October. Dapat ma-implement na itong mga changes na ito. Pero bago kasi yan, Pops J, no, kailangan mo na ng public consultation. Pero itong public consultation, Pops J, natapos na rin ito last week doon sa mga iba't ibang mga organizations. May mga truck drivers, mga PUV drivers silang nagpunta sa public consultation na ito. So ang mangyayari pagkatapos yan, Pops J, pagkatapos ng public consultation, remedyuhan at ipapasa nila ito sa Department of Transportation at saka magkakaalaman kung aaprubahan ba itong request na ito, itong changes na ito, or ibabalik sa kanila at magkakaroon pa ng konting changes. Ivan, sa mga nakausap ng driver, marami bang agree sa pagpapahigpit na ito? May mga dumadaing ba na mapapahirap ang pagkuha nila ng lisensya? Tama ka dyan, Pops J, no? May mga nag-agree, no, na PUV drivers na bagong let's say challenge ngayon na pagkuha nitong mga driver's license, no, kasi unang-una nga kasi yung binabanggit nila is yung safety kasi nung mga pasahero, yung pinaka-importante, no, pag nagmamaneho daw ng mga PUV, ng mga bus, ng mga jeepney, no, dahil sa ngayon nga kasi, no, Pops, nagkakaroon daw sila ng bad reputation dahil nga doon sa mga nakikita nilang mga reckless driver na nagba-viral online, no. So gusto nila mabago yan na makipakita na hindi lahat or konti lang yung mga PUV drivers na talagang pasaway. So yan yung gustong remedyohan ngayon ng LTO na dapat lahat ng PUV drivers disiplinado pagdating sa daan, no. So kanina inamin sa atin nung isang bus driver na sa tagal-tagal daw nilang nag-drive dapat noon pa na implement yung ganitong klaseng seminar, pero at the end of the day talaga nasa disiplina pa rin nung PUV driver yung nasa kamay nila kung paano nila ipag-drive itong mga pasahero na top. Alright, maraming salamat Mobile Journal Ivan Tarinque.